So ayan, magandang umaga po sa lahat ano. At pag-usapan po natin ngayon itong patungkol kay Isko Moreno mga preno na alam mo ito si Isko talagang nagpapabango ng pangalan kahit alam naman natin na noon pa hindi na maganda yung ginawa niya diyan sa yung pamumuno niya diyan sa Manila. No, so ikaw ano ba yung masasabi mo dito sa kanyang pagpapasikat ngayon kahit alam naman natin na puro palpak yung kanyang ginawa? Actually, mga minamahal, nagpapasikat si Isko. The way na, ito pakita ko yung article, ito. Yan. Ang sabi niya, nababahala na daw siya, mga minamahal ngayon sa Kamaynilaan. Dahil nga po sa mga nangyayari, especially nga po doon sa Taft Avenue. Di ba? Ito nga yung article, mga minamahal, pakita ko sa inyo. Yan. Nababahala daw ngayon si Isko Moreno sa mga taga Maynila. Especially nga daw po doon sa Taft Avenue, sa Calao, sa R10, yan yung sabi ni Isko Moreno. Dahil parang nagsisibalikan na daw po yung mga tulongges. You know what he means, di ba? Na parang bumabalik na daw sa droga, bumabalik na daw yung mga addict, yan, sa madaling sabi. Pero tandaan natin, noong panahon ni Isko, grabe yung patayan dyan sa Manila. Totoo. Pero wala siyang ginawa. Totoo. Mayroon kaming article, mga minamahal. Article-based tayo, ang pangit kasi nang hindi tayo nagbabase sa sa data. Yung ang hilig lang magsalita para makapanira, para bumango yung kanyang pangalan. Hindi po tayo ganon. Tingnan nyo to, mga minamahal, panahon to ni Isko Moreno. Yan Yan. Panahon to ni Isko Moreno. Ang balita dito, lalaki. Imagine, pinatay sa ilalim ng tulay. Kahit ni isang otoridad, walang nakaalam. So kung sinasabi ni Isko Moreno na nagsisibalikan na daw po mga minamahal yung tulongges, kung sinasabi niya nagsisibalikan na daw yung mga tulongges, kamustahin naman natin yung panahon mo, yung panahon ninyo. 'Di ba? Bago kasi magyabang ito si Isko Moreno, dapat perfect sa panahon niya. Totoo. May mga patayan kasi sa panahon niya Pero ang sabi ni Isko, mahal na mahal ko kayong mga Manileño, ayaw ko kayong nasasaktan, nagugutom. Pero tingnan nyo, hindi lang nasaktan, namatay pa sa panahon ni Isko. At saka kung sinasabi niyang mahal niya, yung mga Manileño, bakit niya kailangang ibenta? 'Di ba yung mga property na dapat sana nagagamit ng mga estudyante, nagagamit ng mga otoridad, especially ng mga mamamayang Pilipino diyan sa lungsod ng Kamaynilaan. Imagine supposedly dapat ang ginagawa ni Isko Moreno is build. Pre, ba't ang ginawa niya sell? Yun. Imagine merong pagtatayuan ng housing project. 'Di ba sabi ni Isko Moreno, vertical housing project ko, no? Yan. Ngayon, kung gusto mong magtayo ng vertical housing, bakit mo ibinenta yung lugar na pwedeng pagtayuan ng vertical housing sa SM? Tapos ang itatayo rin naman pala nila ay yung condo. 'Di ba yung Harrison Plaza? Bakit ibinenta yung Harrison Plaza na in the first place, 'di ba sabi mo gusto mong magpatayo ng vertical housing para makatulong sa mga Pilipino? Bakit mo ibinenta yung pwedeng pagtayuan ng vertical housing sa SM and then right after malalaman natin na condo pala ang itatayo nila? Do you think na-afford ng mga Pilipino yung condo ngayon? Pero anong masasabi mo doon sa sinabi ni Isko? Kung kahit daw Kapitolyo, kung ibebenta niya, may interview siya dun Hindi pwede yun actually napaka-red flag kasi ng ganun. Bato lang naman daw yan diba? Actually red flag ng ganun, yung property mismo ng Kamaynilaan, ibebenta mo. Actually ito yung nakikita ko. Nababalitaan ko na nation building daw yung gusto ni Isko Moreno. Ngayon, ang pinaka-red flag dito, gusto niya yung nation building i-apply sa buong Pilipinas. It doesn't mean, ibig sabihin nun, mga minamahal, ginagamit niya yung lungsod ng Kamaynilaan, yung pera, yung asset again ng Kamaynilaan, 'di ba? Gagamitin niya yun para makatakbo siya ng presidente kasi gusto niya ng nation building. Yun yung nakikita ko. Ginagamit niya, advanced asset niya, ginagamit niyang way, yung tawag dito, ginagamit niyang way ulit yung Kamaynilaan para makakuha ng pondo, kalakip nun ay makatakbo sa pagiging presidente sa 2028 national presidential election. Yun yung nakikita ko. Ito pa, yung matindi. Itong si Isko, binibenta niya sa mga chikwa, yung mga yung ari-arian ng Manila. Ang tanong, nasaan napunta ba yung pera? Baka naubos. Naubos saan? Tandaan po natin si Isko Moreno, natalo po. Tumakbong presidente yan pero natalo. Ngayon parang uulitin na naman. 'Di ba? So ingat po kayo. 'Di ba?
Believe ako dito kay Isko, matamis magsalita. Yeah. Matamis. Madaming ano siya eh. Grabe siya kung mangako. 'Di ba mga minamahal? Grabe kung mangako tapos grabe kung makapambudol. Imagine nyo sabi niya, mamahalin niya daw yung mga nandoon sa Divisoria. May interview siya kay Karen Davila. 'Di ba? Napapahalagahan niya yung mga property at ari-arian ng Kamaynilaan. Pero bakit binibenta? Habang itong si Doktor and Mayor Hani Lacuna, ang ginagawa niya, nagpapatayo ng mga eskwelahan. Na supposedly dapat ganun yung ginagawa. Actually ngayon maraming project na nagawa si Hani Lacuna. Totoo. Oo, kabaliktaran kay Isko. Baka ito mga preya, pag binoto nyo to si Isko, lahat ng pinagawa ni Lacuna ngayon, Mayor Hani Lacuna, baka ibenta ni Isko yan pag nanalo yan. Totoo. Kaya ingat kayo. Si Lim nga, ang dami din pinagawa kahit hindi medyo natin gusto, 'di ba? Pero sa nakikita naman natin, okay naman, madami naman siya napagawa. Much better na yun. Kaysa sa ibinebenta yung property. Tapos hindi naman natin malaman kung saan napupunta yung pera, yung pondo. Imagine nyo mayroong 64 billion ba, if I am not mistaken, na pondo yung Kamaynilaan. So, kung meron ganong kalaking, 42 billion. Actually, baon sa utang yung Manila. 42 billion or 62 billion, I think. Pero sa pagkakalam ko, mayroong pondo ang Kamaynilaan. So kung merong pondo, bakit kailangang magbenta ni Isko Rap Moreno ng property ng Kamaynilaan? Nagugutom daw kasi yung mga Pilipino, kailangan pakainin. Actually, nasa Bible yan na turuan mong mangisda yung mga tao. Hindi mo kailangan gawing tamad yung mga tao. Na, alam mo yun, kung ganun yung mindset mo, benta ka ng binta, anong mangyayari sa Manila? Nagugutom daw. Papasukin pa ba yan ng mga negosyante, di ba? Nagugutom daw yung yung mga tao sa Manila. Oo. Nasolusyonan ba? Nasolusyonan? Yan, tanong, kung nagugutom, sa pagbebenta mo, nasolusyonan ba yung gutom sa Manila? Wala. Tandaan po ninyo, kayo nagugutom habang si Isko Moreno busog. Lechon po yung ulam niyan. Kayo patuyo-tuyo lang. Busog minsan sa kaban asin lang. ng bayan. Busog Diba? sa kaban ng bayan. 'Di ba? Imagine na lang ninyo, yun pa ba yung gusto nyong i-elect bilang bilang mayor ngayon dyan? 'Di ba kung gusto nyo ng pagbabago, bumoto kayo. Yung merong masusundan ninyong yapak. 'Di ba? Yung yapak na puro build. Eto, dapat maging matalino po tayo ngayong eleksyon. Kailangan wag po tayong tumingin doon sa mga pangako. Oo. Wag niyo tingnan yan. Tingnan niyo po kung ano yung mga nagawa. Totoo. Okay? Ikumpara niyo si Hani Lacuna kay Isko Moreno. Ano yung nagawa ng dalawa? Yeah. Kami alam Wala namin. akong nakita kay Isko. Hindi, may nagawa si Isko. Ano? Ang Benta? magbenta. Ang magbenta? Oo, yun yung nagawa niya. Habang si Hani Lacuna ang magpatayo. Magpatayo. Diba? Diba? Red Oo. flag yun sa mga minamahal yung benta ng benta. Red flag yun. Tapos, kurap ng kurap. Kung may kaso nga itong si Isko di umano. Diba? Diba? So, Yun lang po. maging wais po tayo. Alam ko, si Isko Moreno, matamis magsalita yan. Baka, di ba? Mabudol Huwag kayo. kayo magpabudol. Ingat po, ingat. Kasi, Yan. mahirap po pag yan ay nanalo, no? Diyan sa Manila, tapos, alam nyo naman, DDS yan, di ba? Oo. So, papangit, no? Baka mawalan pa kayo ng baka lalong maghirap yung Manila kasi DDS siya, syempre hindi gusto ng administrasyon yung mga naninira. Yeah. 'Di ba? So, hindi ko sinasabing si Isko ay naninira sa administrasyon. Oo. Pero kasi kung kadikit ka ng DDS, mahihirapan kang makakuha ng budget, Totoo. 'di ba? So, 'yun lang. So, Yun lang. 'yun lang yung ating video ngayon mga pre, no? At maraming salamat sa pagsama sa atin. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe niyo si Mima Alicia. Ayan ha. Oo. So, ingat guys. Subscribe nyo dyan si Ballpoint Man. Yun Ayan. lang. So, yan, Ingat. bye. Bye-bye guys.